taong bayan po nung narinig ang aming mensahe ng aming adhikain ng pagkakaisa ay sinimulan na ang pagkakaisa, kaya't nating nararamdaman ngayon na ang buong Pilipinas ay dahan-dahan ng nagkakaisa. Sama-sama, nagkakaisa, nakikipaglaban, bumabangon para sa inyong lahat. Akala natin, simpleng bangayan lang ang nangyayari sa pagitan ng Marcos at Duterte. Parang drama, parang pelikula, at parang nanonood ako ng intense na laro at nag-aabang kung sinong mananalo. Pero sa chess, hindi mo titignan ang unang galaw, kundi ang endgame. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. Believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our world. We can never go wrong if we are a people dedicated to honoring the will of God, to serving our country and our fellow men, and protecting the integrity of our families and the future of our children. Noong 2022, solid ang tandem Marcos at Duterte. Landslide, buhos ang tiwala ng tao. Pero hindi pa man natatapos ang termino, nagsisimula ng magkahiwalay ang landas ng dalawang kampo. Hindi ito simpleng away. May mga galaw na tila planado, budget cuts, pagbubungkal ng issue, panukalang impeachment, parang gustong alisin si Sara sa laro. Si Sara Duterte ang natural na next in line sa power. May pangalan, may grassroots support, at vice presidente pa. Automatic contender siya sa 2028. Pero kung gusto ng Marcos camp na maipasa ang kapangyarihan sa sarili nilang tao, whether kay or other allies, kung kaya't kailangan mo nang tanggalin ang pinakamalakas na kalaban. Kaya ngayon pa lang, may pagtatanggal na ng resources o makinarya, pagpapalabas ng incompetent, propaganda, at impeachment na halos ginawang public trial. Lahat ng ito mukhang bahagi ng isang script, bawasan ang kredibilidad ni VP Sara. I-frame siya bilang problematic o pabigat sa gobyerno. Pero ang tanong, siya ba talaga ang problema o siya ang sagabal sa plano para sa 2028? Kung totoo ngang merong gustong iset up bilang susunod na presidente, natural lang na aalisin ang karibal habang maaga. Ito ang endgame. Ang tunay na target ng lahat ng ito, ang trono ng 2028. At kung hindi tayo magiging mapanuri, baka maulit lang ang kasaysayan. Lahat sila may plano, pero ikaw, may boses ka ba sa planong yun? Tanungin ang sarili, si VP Sara ba ang biktima ng isang scripted na endgame? At sino ang karapat-dapat na maupo sa trono? At kung gusto mo pa ng ganitong real talk content, don't forget to like, share, and subscribe at abangan ng susunod nating content.